Hindi madali, pero kaya. Huwag mong sukuan at bitawan ang posibilidad na mabago ang buhay mo at ng family mo. Every effort will bring you closer to where you want to be. All your late nights, hard work, and sacrifices may feel tough in the moment, but they will surely pay off. Hindi lahat magiging smooth. So stay focused, stay positive, and keep pushing forward. Have faith. He is faithful. Patuloy mo lang lagyan ng action yung faith na yan. Iwan ka man ng marami, tuloy lang. Kailanman, hindi ka bibitawan ng nasa itaas. Leave your mark and make it a mark of victory. Become what you believe. You are limitless. I am RJ Gole Cruz, an agent of hope, and I am worldwide. A former seafarer, multiple travel and luxury incentive, green Lamborghini, supercar achiever, Bale Blue Diamond mentor, and the founder of Team Limitless. Let's all welcome Coach RJ Gole Cruz. A big round of virtual club mentors. Amazing morning, Coach RJ. An amazing morning, everyone! Kamusta po ang lahat? Shout out, palakpakan naman natin si Mentor Luvien. Grabe, hosting from Davao pa yan, ha? Grabe, napakayas mentor talaga. Anyhow, kamusta po ang lahat sa inyo? Happy Friday, everyone! It's January 9. Considered first week pa rin ba ito ng taon? Considered first week pa rin ba ito? And shout out lang sa lahat ng mga viewers natin for today. Amazing morning, Mentor Nelson watching. Hi, Mentor Nelson. Mentor Arwin, Mentor Ana, Mentor Maricor, Mentor Evangeline, Mentor Margarita, Mentor Rizalyn. Ayan, grabe nag-jade for you yan si Mentor Rizalyn eh. Mentor Maricon, ito kaka 1 million lang. Part na ng M Club ngayon. Mentor Juanito, amazing morning. May nakita akong Diyosa, oh. Mama Beth? Nag-react agad siya eh. Amazing morning, Mentor Joanne. Tito Juanito, Mentor Edralyn, amazing morning. Ayan, sino ba? Mentor Marjorie, mga nakapit ka. Mentor Jocelyn, amazing morning. Men's excited na kayo for tomorrow? Grabe, mababa yung mga diamonds dyan, no? Mentor Luciana, sino pa? Mentor Joanne.
O guys, excited na ba kayo lahat matuto? Okay, ma-inspire ulit? Naka-attend ba kayo last training ko sa Blast kahapon? Nakapunta kayo? Hindi, mga type 1 nga daw lahat na nakapunta kahapon sa training ko sa Blast. So this is another training, pero still New Year pa rin tayo. Kailangan panatilihin natin yan. Papasukin nyo yung mga team nyo at sabay-sabay tayo guys. Ma-change yung perception with regard sa ating tinatawag na common enemy. Meron kasi tayong common enemy sa business eh. Alam niyo kung ano yun? Type mo nga sa comment section. Hmm. Parang may narinig ako sabi upline daw. Lo, ano ka lang? Common enemy? Gano'n kinalaman niyo. Okay, ang common enemy natin ang tinatawag na rejection. Okay? Excited na po lahat? So for those people po na hindi po ako kilala, my name is RJ Gole Cruz. Ako po ay isang seaman. Ayan, wait lang ah. Nag-video din kasi ako para may pang-content ako eh. Yan. So my name is RJ Gole Cruz. Ako po ay seafarer by profession. 6 years pong kinarera yung career na yon. Praise God kasi I was always the youngest engineer. Bawat sampa natin may promotion. And lahat po yan ay utang natin kay Lord. Siya po lahat may gawa nun. And nakaka-bless lang po kasi na-introduce po sa akin si I Am Worldwide. Totally unexpected. Sino dito yung kagaya ko, ikaw ay na-invite lang. Hindi lang na-invite. Nung after the presentation, napilit lang mag-join. 'Di ba nung pine-present ka, nagrarason ka pa eh. Tatanong ko muna sa tatay ko, wala pa akong pera. Ano, ano? Hindi iba-ibang rason natin, no? Pwede bang i-type mo nga sa comment section yung iba't ibang rason na ginawa mo nung ini-invite ka? Sige nga, ano lang to, activity lang natin. Ayan, short activity lang natin. Kasi iba-iba tayo ng ano eh, ng story eh. 'Di ba na-invite ka tapos na-presentan ka. Ano yung iba't ibang rason mo sa mind mo para hindi ka mag-join or sinabi mo sa nag-present sa iyo. Sa akin kasi ang ginamit ko talaga, wala pa akong pera, pasampa pa lang ako. Tsaka na lang pagbaba ko ng barko. At tsaka ano, tatanong ko muna sa tatay ko. Yan yung iba't ibang ano, objection na binigay at binato ko sa nag-present sa akin. Ayan, meron nagsabi dito. Um, wait lang, ang dami, grabe! Wait lang. Sabi ni Mentor, gusto ko sumayaw. Ito to. Sabi ni Mentor Lilibet, ako men, sabi ko sa nag-invite sa akin, walang time. Sabi ni Mentor Melin, inaantok, pagod. OFW po si Mentor Melin. Pero ngayon, Emerald na. Palakpakan naman natin. One step na lang, Diamond na. Nakakatuwa balikan yung mga kanya-kanya excuse natin, no? Para lang hindi tayo para lang hindi tayo mag-join. Pero bottom line, palakpakan mo yung sarili mo kasi nag-join ka pa din. And palakpakan din natin yung mga nag-invite sa atin at nagpursige para mapa-join tayo. Ayan, sabi ni Mentor Beth, gusto ko lang sumayaw. Mentor Luvian, busy sa work. Mentor Sally, wala pang budget. Sabi ni Mentor Camille, walang time. Tell ko muna sa asawa. Mentor Lynn. Mentor Edralyn, wala pang time, busy sa work. Mentor Josie, oh, may member agad hindi alam. O sasabihin mo na sa asawa, busy, o wala pang ipon. Wow, grabe naman si Mentor Luna. Sabi niya OTS daw siya. Oh. Okay, walang pang Jade na cash. Okay. Nag-inquire lang naman talaga, sabi ni Mentor Maricon. Natatakot daw baka ma-scam, sabi ni Mentor Josh Coronel. Okay. Short ang budget ngayon. Okay. Di ako marunong niyan. Walang puhunan. Ano pa? Walang connections. Wala po akong choice kasi mama ko nag-invite. Palakpakan nga natin si Mentor Aiza. Ah, Aiza, ang laki ng expectations sa'yo dito. Mama niya pala nag-invite sa kanya, no? Bawal i-reject. Wala kang ulam, anak. Sige, anak, try mo mag-no. Ibabalik kita sa tiyan ko. Ang hirap nun, no? Pag nanay mo yung nag-invite sa'yo. Meron ba dito mga nireject yung nanay? Sabi niya, ba't ako hindi nag-join yung anak ko?
Ah, tanungin niyo si Mentor Aiza, paano siya pina-join ng nanay niya? Paano siya tinako? Meron ba dito? Itatanong sa asawa, walang time, pera, okay. Di daw sinisin dati, walang pang-avail, walang time i-workout. Tanong ko sa mami ko, sabi ni Mentor Josh. Okay, sa founder, no? Estudyante pa si Mentor Josh. Ayan, walang pera, walang pang-J. Na-curious lang naman ako, ba't ako mag-join? And so forth. And sabi ko nga kanina, pwede ba palakpakan ulit natin yung mga taong nagpa-join sa atin? Nandito man sila o wala na sa IM Worldwide. Okay, sige, thank you. Mag-thank you ka dyan sa comment section. Pwede ka mag-thank you sa nagpa-join sa'yo at thank you din dun sa taong nag-guide sa'yo. Ayan, ako gusto ko lang batiin. Happy birthday, Coach Mike. Guys, batiin natin lahat ha. Dapat lahat tayo tomorrow may greetings kay Coach Mike, birthday ng ating Father Titans. Let's make his day special, although nasa Baguio siya. So grabe po ang heart niya at pagod para sa ating lahat dito. And even though hindi ko siya direct upline, sila po talaga ang nag-assist, nagbibigay ng oras para mag-guide ako sa business natin. So, forever thankful tayo dyan. Dami nagtatink, nag-appreciate. Bakit kailangan natin silang appreciate? Okay, number one, kailangan mo silang appreciate kasi sila yung ginamit ng Lord. Okay, ginamit sila ng Lord na agent of hope para makilala mo sa I Am Worldwide at magkaroon ng chance mabago ang buhay mo. Kasi kagaya po sa akin, mga mentors, first time kong pumasok sa ganitong klase ng business, yung taong nagpa-join po sa akin, ito lang po ang sinabi niya, sobrang simple, pero tandang-tanda ko pa. As in like, tandang-tanda ko talaga. Pinakita, di ba after po ng presentation, Mentor R nag-present sa akin, okay, nag-showmay na kami. Minessage, sabi niya po sa akin, face to face to, sabi sa akin, bro, mag-join ka na. Pinakita niya po sa akin yung iimbitahin niya, yung prospect list niya. Kaya ikaw, if hindi mo nagagamit yung prospect list mo sa pagpapa-join mo, ewan ko na lang. Yung mentor ko, yung nag-invite po sa akin dito, pinakita niya sa akin prospect list niya. Sabi niya, bro, sobrang dami kong i-invite. Mas maganda ikaw mauna. Alam mo, sabi, oo nga, no? Sabi niya, anong gusto mo? Eto sila under mo o ikaw under nila? Kasi magjo-join ka rin naman pagbaba mo ng barko. Wala, naparealize ako. Oo nga, no? Ang galing! Power of now. Imagine nyo po ha, yung upline mentor ko na nag-close deal po sa akin. Hindi dumaan ng intensive training yun, di nag-module yun. Walang ganun yun. Walang orientation about handling objection yun. Pero nagamit niya yung script na yun. Pakita mo yung prospect list mo sa client mo. Positioning. And praise God, dahil po doon nabago po ang buhay ko at nagkaroon ng Team Limitless. Kaya kahit sobrang blessed po talaga natin. Okay, bakit? Diyan kasi ikot yung topic natin for today. Isa sa mga issue, siguro, yung iba, isa sa mga issue as of the moment na nakita ko kung bakit yung iba, dati ang bilis magpa-pay-in, tapos dati may pay-in kasi persistent ka. Hindi porket nag-no agad or hindi ibig sabihin hindi na nag-chat, mag-stop ka na. Ngayon kasi minsan pag may resulta ka na, tinatamad ka ng mag-reply. Minsan ikaw pa yung ayaw mag-reply sa client. Di ba? Pero dati nung bagong-bago ka, hindi, kahit mag-reply, hindi mag-reply, i-chat mo yon. Ayan, kaya yung iba hindi na nakakapagpa-pay as of the moment eh. So kailangan ibalik talaga yon. But before we proceed sa atin pong discussion for today, which is how to handle or how will I handle rejection, which is common sa business natin, masalamatan po muna natin yung ating pong mga top mentors na nag-discuss at nagpasabog ng atin pong bagong taon. Mentor Andy, nag-speak po siya first day, Mentor Joshua second day, Mentor Claire, Mentor Kevin kahapon. And then ako po, mentor coach, si Coach Mike kasi currently meron pong inaasikaso, papunta po silang Baguio. So appreciate natin yung mga top mentors, nagbigay ng oras, nag-prepare ng kanilang mga topic para maturuan tayo at even mga teams po natin. Blessed ba tayo lahat? Pwede ba ang type 1 nga if you're feeling blessed? Okay. Ngayon guys, ang ganda ng pag-uusapan natin kasi we will talk about paano natin mako-convert yung no into next. Hindi, joke lang. Pag-uusapan natin yung mentality na yung no is eventually magiging next. Ulitin ko ha.
na yung no, for now, is eventually magiging next. Okay, proceed tayo. Ay, sabi ko dito, kung marunong kang mag-handle ng no, mas mabilis ang yes mo. Sino dito nag-agree dito? Type 7. Yung iba, isang no pa lang, di na naka-move on, nag-quit na. Kasi nung in-invite niya ang kaibigan niya, hindi nag-join. Hindi nag-respond the way na ine-expect niya. Which is crucial po sa mga bago. Kaya nga po, as much as possible, kung meron ka pong mga bagong downlines, papasukin mo dito sa Zoom natin para at least maintindihan niya that it is normal. Because we are on business. Sabi nga, no is part of every business. We have to normalize. Ulitin ko we have to normalize rejection. At ituring tong stepping stone since nasa MLM business tayo. And speaking of rejection, I know, in a world of MLM, rejection is normal. Lahat ng top mentors dumaan dito. Pwede po ba kayo magsabi sa akin ng top earner na hindi na-reject? Meron po kayong kilala? Ito yung malapit dito. Isipin mo mabuti. Kung yung top earner may resulta, malalim na ang knowledge, magaling ng mag-talk, nare-reject, what more ka pang bago? Ulitin ko what more ka pang bago, wala pang resulta, at hindi pa ganun kagaling magsalita. Ang point ko lang, don't take it into your heart kasi normal po siya. Alam niyo po ba, meron niya akong tinok. Until now, 3 months na po ako nagpa-follow up sa kanya. Until now, di pa rin siya nagjo-join. Question, normal o hindi? Normal. Yung iba, tinake to heart na yon. Sabi sa kaibigan nilang di nag-join, hindi na tayo bate. Sino dito yung nireject tapos ng away? Aroy. Yan ang mga bagay na hindi gagawin, ano? Kasi it's normal. Later pag-uusapan pa natin, since nasa business kasi tayo, di ba? Kadalasan nga pinag-uusapan natin, when it comes to rejection, sample, sino dito yung mga umihi na sa Jollibee? O sa fast food chain, natranasan mo ng umihi lang, hindi ka naman bumili. Anong tawag doon? Hindi lang po yun rejected kasi hindi ka bumili. Used and rejected. Ulitin ko. Yung pagpasok mo sa fast food chain nang ikaw ay nakiihi lang at hindi bumili, yung business infrastructure na pinasok mo, used and rejected. Type mo nga dyan, ouch. Ikaw yung na-reject ba sa'yo? Ginamit ka? Hindi ka na po ginamit. Masakit bang gamitin? Ayan na naman tayo sa ano nyo Active kayo, no? Pero mahirap talaga pagka ginamit ka lang, tapos pinaasa, tapos iniwan ka rin sa dulo. Tama ba? Sabi, ouch talaga, no? I mean, it's normal Pagka ikaw yung business owner nun, for example na lang, yung sasabi kong fast food chain, iiyak ka ba? Magsasabi ka ba ng do not enter kung iihi ka lang? Gagawin mo ba yon? Hindi Hindi mag-a-adjust yung customer. Hindi mo, wait lang ganito. Hindi mo isasaalang-alang. Ito yung point ko Hindi mo, kumbaga, i-consider mo na may papasok na tapos ihilang, yung iba magpapalamig lang, i-consider mo yun. Kasi bakit? Meron at meron bibili. Hindi mo pwedeng i-block. Lahat ng magre-reject sa akin, wag niyo na akong i-chat. Hindi pwede. Nakuha niyo yung concept niya. So in short, pag nagbi-business ka, since normal siya, dapat accepted mo na ma-reject ka. Nakuha niyo po yung concept? Na bago ka palang mag-present, tanggap mo na okay lang mag-no tong tao na to.
So, yun po kasi top mentors na reject pa. Later, may mga ipapakilala ko mga tao na after rejection, they pursued. They continued. Ayan no, nag-persist sila. Kaya po naging successful sila sa ibang industry naman to. Every successful person has faced rejection in their path. Remember, it is not personal, it is part of process. Ulitin ko, nothing personal, parte po ng process yon. Sino po nakakilala sa tatlong tao na to? Ito po, nasa ibang industry na to ha, nare-reject pa sila. Kung di niyo po sila kilala, pakilala ko po. This is Walt Disney, yung nasa kanan kanina. Alam niyo po ba siya yung may gawa ng Disneyland? And of course, wala tayong mga Disney princesses. Kung hindi dahil sa tao na to. Siya rin po nagano ng Mickey Mouse, di ba? Kaya pagka ano gusto mo makita si Mickey Mouse, gusto mo punta ka ng Disneyland. Alam niyo po ba that he got fired from his newspaper job dahil ang sabi sa kanya, hindi naman daw siya ganun ka-creative. Imagine nyo ha, yung taong nag-create sa mind niya ng Disney things. O, isipin niyo na kung anong gaano kalawak ang Disney things. Mickey Mouse, Cinderella, etc. Sabi dun, hindi siya ganong creative, tanggalin natin to from this job. He also went broke multiple times before creating Mickey Mouse and Disneyland. Nakuha niyo po yung point? Grabe no? Siguro yung iba dito sa atin, pag mahina, kaya nga ang pagiging successful, hindi to pwede sa mahina ang loob. Hindi pwedeng bebe. Tama ba? And as we are being raised, hindi tayo ni-raise dito to be, alam mo, spoiled brats na mga downlines or mga distributors. Yung, for example, ganito. Means hindi na ako mag-active kasi yung pinaship sa akin kulang ng isang box. Na-experience nyo na po yan? Meron pa po akong downline. Grabe, galit na galit talaga siya. Kasi pinaship ko yung box niya. Ako po yung nagkasikaso ah. Buti ko ako awayin eh. Bakit daw kulang ng isang sachet? Ulo, sabi ko. Sabi ko, next shipping ko na lang yung padala. Hindi niya talaga matanggap. Pero eventually, naintindihan naman niya. Alam niyo kung bakit? Ba't niya natanggap? Yung isang sachet na nawawala, nasa baba. Nalaglag pala. Sa kanya, nasa Canada na yun, nalaglag. Sabi ko, muntik pa ako nito kumain. Isa isang sachet na yon. Pero given eh. Yung iba, nadi-discourage na agad. Ay, pinagsabihan ako, hindi ako magaling mag-talk. Hindi ako para dito. Ang sabi sa akin nung mama ko, mag-work na lang ako kasi mahiyain naman daw ako. Yung iba na down agad kasi na-reject. Yung iba naman na down agad kasi na-attrition. Yung in-expect niya makasama niya hanggang dulo, ayun, nag-stop na gawin yung business natin. Nakarelate po ba mga mens? Pero imagine nyo, dahil nagtuloy po siya, meron tayong in-enjoy na Disneyland and Disney movies. Okay, next is J.K. Rowling. Kung hindi niyo po siya kilala, siya po ang nag-publish at nakagawa ng Harry Potter. Okay. Si J.K. Rowling, imagine nyo siya, meron siyang product at yung product niya, yung sarili niyang sinulat. Kailangan kasi magsimula na ikaw believer ng kung ano man yung pine-present mo at pinupush mo. Guys, si Walt Disney, believer siya ng idea niya, kahit na sinabi ng iba na hindi. Believer siya. Eto, si J.K. Rowling, believer siya ng book niya na Harry Potter, maganda tong gawa ko. Pero hindi ibig sabihin na ang daming publishers ang nag-reject sa kanya, mag-stop na siya. At yung ika-13th publisher, dun po nailabas ang Harry Potter. Grabe no? I think isa sa pinakamayamang writers, J.K. Rowling. And then the next, isa sa mga pinakamayamang tao sa China, Jack Ma, he was rejected by 30 companies, including KFC. Yung Harvard po, 10 times po, na-reject din siya doon. Pero ngayon, richest man in China. Anong point? Sometimes rejection is just a redirection. Ulitin ko ha, yung no mo ngayon, minsan redirection lang yan. Alam niyo po, sobrang blessed ko. Meron sa akin dapat magjo-join. Nabuti na lang.
hindi sa akin nag-join. Hindi dito naka-experience ng ganyan. Meron kang gustong-gustong mapa-join sa'yo, tapos eventually naisip mo, no, buti na lang di siya nag-join sa akin. Sakit lang para siya sa ulo ko. May marami pong ganong instances na hindi mo alam, kaya pala hindi nag-join. Kasi baka para sa ibang tao pala siya, doon siya mag-grow. Or possible, baka for your safety din naman. Kung bakit hindi siya isa nag-join. Mm. Speaking of redirection, sa business natin, ang rejection normal po siyang nangyayari. Rejection from clients, rejection from downlines. Hindi ito na-experience ma-reject ng downline niya. Yung sabi mo sa downline mo, mens, attend tayo ng training. Tapos yung downline mo, sinin ka lang. Type 1 nga. Oh, question. How do you handle? Paano ka mag-respond? Yung iba, take into heart na. Wala ka na, di na kita ulit sa chat, di ka naman nagre-reply. Yung iba naman, tuloy-tuloy lang. Sabi nung iba, next na ako. May nakita ako, next na ako. Huwag kang mag-next. Ayan, mas gusto ko yung sinabi ni Mentor Mary Ann Manhead. Whenever na nagpa-follow up ka, downlines mo, prospect mo, mas okay na yung para kang manhead. Hindi mo naramdam. Bakit? Kasi hindi ka na nag-expect kung magre-respond siya o hindi. Alam niyo yung rason kung ba't ka nasasaktan? Hindi dahil na-reject ka. Alam niyo kung ba't ka nasaktan? Kasi nag-expect ka. Ulitin ko ha, hindi ka nasaktan kasi na-reject ka. Nasaktan ka kasi nag-expect ka. Question. Yung rejection from other people, kaya mong kontrolin? Hindi. Kaya bang kontrolin? Hindi. Hindi mo kayang kontrolin eh. Mahirap naman kung ipipilit mo yung sarili mo. Tama ba? Na-experience mo na ba yung pinilit mo yung sarili mo sa ibang tao? Tapos wala rin naman sa dulo? Mahirap pag pinilit eh. Pero, the best response is maging manhid. Basically, no emotional touch. Pero ginagawa mo yung part na yun. Okay po ba mga mens? Learning? May mga nare-realize ba tayo? Ano? Every no is a not now. O guys, meron pong nag-share last Titans Thursday na may nag-pay in sa kanya, kaka-follow up niya. Kasi nag-message po sa kanya, ganito no? Nag-message sa kanya yung dati niyang ini-invite na parang bibili na ng product or magme-member na. Kasi siya, tuloy-tuloy siya sa pag-post. Question. Kung ikaw member ka na, nag-stop ka sa pag-post, yung client mo or yung prospect mo na dati hindi niya kailangan yung product mo, tapos ngayon kailangan niya na, mag-message sa'yo, hindi na. Kung hindi naman niya na nakikitang nagpo-post ka pa. For example ha, friend mo ko, kailangan ko na yung barley ngayon, dati hindi. Tapos nakikita ko hindi ka na active. Mag-message pa ako sa'yo, hindi na. Hindi na, kahit friend kita. Magme-message ako dun sa mga active. That's why, busy ka man ngayon, hindi mo man nagagawa si I Am Worldwide ngayon full-time or parang kagaya ng dati, mag-post ka pa din. From time to time, mag-my day ka pa din. Sabi mo, hindi, Coach, Lilo muna ako. Mag-posting ka pa din regardless kahit gaano ka kay Lilo. Kasi hindi mo alam, yung mga taong napresentan mo 2 years ago, sila na yung magjo-join ngayon. Ang tawag doon tanim. Pero kung sinukuan mo ang pagpo-posting mo, wala ka ng client. Wala ka ng new pay-in. Oh, speaking of manhead, gusto niyo po makakilala ng successful na sa pagiging manhead? Type 3 nga if gusto mo makilala. May kukwento ko sa inyo eh. Buti na lang naging manhead tong tao na to. Tapos, kaka-follow up niya sa downline niya to ha. Araw-araw niyan sinachat. Papakilala ko sa inyo, nasa harap nyo. Pero hindi ako ano sa akin, mga mens. Buti na lang.
Hindi ko tinantanan si Mentor Carlo. Sino po nakakilala kay Mentor Carlo Signo? Alam niyo po ba na si Mentor Carlo nag-quit na? Kasi nag-member kami 2017. 2019 po siya bumalik. At nag-quit na po talaga yan siya. Hindi na po namin makontak yan. Pero after po nun, sabi ko, araw-araw ko chat to. Buddy, nasan ka na? Balik ka na. Buddy, ganito. Alam niyo po, bumalik siya. After 6 months na pangungulit ko. And praise God, because of Mentor Carlo, meron tayong Team Unleashed. Shout out, pwede bang palakpakan natin ang Team Unleashed? Sobrang dami pong millionaires under ng team na to. Anong point? Eh kung nag-give up na ako, kakachat dun. Guys, hindi ko siya chinat ha para mag-build siya ng team. No. Yung iba kasi, ganun yung expectation. Sige, chat kita para humataw ka. Means hindi. Chinachat ko siya kasi alam kong may pangarap siya. Alam kong gusto niya din. So, nandun ako para i-remind siya. So, position yourself kung saan ikaw, kaya mo siya ginagawa kasi meron kang gustong tulong na gawin. Hindi dahil meron kang mahihita. Ulitin ko ha, position yourself, kaya ka nasasaktan eh. Kasi ang goal mo, meron kang makuha. Hindi ganun. Bigay ka lang. Kasi automatic naman meron kang makukuha eh. Pero pagka yun yung main intention mo, sobrang prone mo sa rejection, sobrang prone mo sa disappointment, heartache ang kalalabasan. Bakit? Kasi umasa. Are you learning? May napapulot po kayong onting aral? Hmm. So in short, wag umasa, no? Tapikin mo yung sarili mo, wag ka kasing aasa. Sige, tap mo yung sarili mo, oh. Wag umasa ha, kaya ka nasasaktan eh. Okay? Embrace no as a valuable feedback. With regards sa feedback, later may slide ako, yung next slide dito. Paano mo mako-convert yung no to positive, to becoming a positive feedback sa business na ginagawa natin, ha? Medyo mas, ano yun, medyo mas technical yung part na yun. Okay. Use setbacks to refine your approach and strategy. Shift focus from failure to growth. Okay, tuturing nga na rejection is stepping stone. Yung attrition, stepping stone. Okay, yung client ko hindi sumuport, stepping stone. Lahat po yan magiging kwento na lang eventually. Don't fear rejection. You use it as your direction. And speaking of direction, ito na, i-refine mo na, no? Bakit nag-no? Ang ganda naman ng business, ang ganda naman ng I am worldwide. Ask yourself, ito guys, dito, kailangan, ano ka, open ka to assess yung sarili mo. Hindi pwedeng, ano ka dito, hindi pwedeng pagtatakpan mo yung sarili mo. Kasi hindi ka mag-grow doon. Pag pinagtatakpan mo yung sarili, hindi, ginawa ko naman yung best ko, ginawa ko naman lahat. Yung ganun ba? Yung parang hindi, magaling na ako. Hindi. Kailangan mo siyang i-assess. Self-awareness. Okay, ask yourself these questions. Number 1. Baka kaya nag-no kasi baka sobrang pushy mo. Sino dito, pwede bang mag-type 4? Yung meron kang client, nag-no, na-reject ka kasi sobrang pushy mo. Sige, type 4. Magbibigay ako ng experience ko ha. Meron akong client na mag-join na sana, pero kasi nag-yes na siya, tapos kinulit-kulit ko pa. Tapos, nagkwento-kwento pa ako. Ang tawag doon, overdue. Pag meron kang nakausap na client, tapos tinanong mo, di ba, end of your conversation, anong package i-avail mo? Sabi niya, okay, gold muna. Okay, sige, process na natin yan. Di ba, dapat i-end muna. Ang ginawa ko, hindi ko in-end. Tinuloy-tuloy ko pa yung kwento. Tinuloy-tuloy ko pa yung kwento. Mali pala yun, mga mens, no? Minsan sa sobrang excitement mo, di mo na-contain. Ayun. Iaangat mo na yung pain. Di ba? Masyado ka nag-enjoy eh. Uy, may kumagat na dun sa ano ko. Ano nga tawag dito sa panghuli ng isda? Anong tawag doon? Naku na, sasabaw ako. Galing pa akong gathering eh. Ang tawag nga doon? Oh, pamingwit. Basta yung pamingwit lang. Di ba yung iba sobrang na-excite? Pag may kumagat kasi, mararamdaman mo yun, nabibigat, natitigas, parang may gaganon eh. Yung iba sobrang na-excite, nakalimutan nila hatakin. Process mo. Baka kumain eh, kumagat na eh. Nag-yes na. Sabi niya mag-a-avail na siya.
Hindi mo inangat. Ayun, nakawala pa. Ikaw ang mag-a-assess niyan sa sarili mo. Iba't ibang client, iba't ibang story. May mga clients na kagaya ko. Since sobrang S ng personality ko, I need pushing. Buti na lang pinush ko. So iba-iba. Hindi siya yung ano parang meron kang client nag-join kasi pinush mo, effective siya dun sa isa. Meron kang client dun sa isa, binigyan mo ng oras, effective siya dun sa isa na hindi mo pinush. So iba-iba. Kaya ang kailangan, marami kang experience para ma-assess mo from time to time. In short, hindi siya excuse para mag-quit at mag-stop. Tama po ba? Hindi excuse ang rejection para mag-stop ka na sa business. Kasi dyan ka may mapupulot na aral kung i-assess mo lang ng tama. O next, did I listen more than I talked? Yung tipong grabe yung daldal mo. Sino po dito yung may client na high eye? Na-experience nyo na yung may client kang high eye? Yung pinapresentan mo pa lang, sabi niya, ay oo, alam ko na yan eh. Ah, yung tipong kulang na lang ibigay mo sa kanya yung PowerPoint. Ikaw na mag-discuss, sis. Kasi alam na alam niya na eh. May experience mo yon. Pero yun yung time na kailangan mong makinig. Yun yung time na kailangan mong sakyan lang siya. Hindi mo pwedeng ikat. Madaldal nga siya eh. Nagets nyo? So, ito mentor sa, attendan nyo yung training na DISC. Meron pong tinatawag na personality test and doon kailangan mo siyang masterin. Kailangan matutunan mag-handle ng dominante, ng high I, ng S na clients, yung mga parang walang desisyon, sobrang mahiyain. Kailangan mo din matutunan mag-handle ng matanong na kliyente, especially this year. Okay po ba? Ito, tanong mo ulit sa sarili mo. Nag-present ba ako ng value ng maayos? O bira lang ako ng bira? Ayan, did I maximize the result of others? Ito yung reason. Yung iba hindi nag-join kasi hindi marunong mag-third party approach. Ito po yung tinuro ni Mentor Josh last time. Nagtataka siya, sabi ni Mentor Josh ganito, nagtataka ako. Pag ako may client, nako-convert na papapiin ko. Yung downline ko, ang ganda na nung client, quality na, hindi naman nila mapa-join. Ang problem pala, nung pinakinggan niya yung mga downlines niya, sablay sa pagkwento. Hindi alam yung tamang format. Okay, sabi niya nga doon, story sells, facts tell, story sells. Guys, wala ka pang result, pero kailangan mong i-maximize yung result ng iba. Tama po ba? O, kailangan mo ng result ng housewife. Kailangan meron kang copy sa phone mo to ha. Kailangan meron kang copy sa phone mo tsaka alam na alam mong ikwento. Result ng tambay, result na estudyante, result ng OFW, result ng working, result na part-timer. Kailangan yun yung mga bagay na alam mo. Question, mahirap o kaya? Di ba parang ngayon na-aware ka, parang, oo nga, no, kaya pala talaga. Alam niyo kung saan nagiging problem? Yung initiative mong mag-compile ng stories na ipepresent mo sa client mo. Iba-iba kasi ang client. Hindi pwedeng ang story ko gamitin mo sa estudyante. Alam mo si Mentor RJ dito, yung mentor namin, si Manto, tapos ngayon nakalambo na. Tapos ang kausap mo estudyante. Question, mag-work? Hindi. Hindi. Kaya ka pala na-reject eh. Yung kwento mo, hindi relevant. Hindi related. Hindi makaka-relate yung clients mo. Question, kaninong flaws? Sa client o sa atin na nag-present? Again, self-awareness. Kailangan kumbaga maging honest sa sarili mo. Baka kinulang ka sa testimonies. After mo mag-present, nag-share ka ba ng story ng iba o gusto mo sa'yo lang, yung story mo lang, ngayon mens, mahihirapan ka talaga. Okay. Timing, ito naman, ba't ka na-reject? Baka maling timing yung pag-approach mo. Okay? Baka hindi ito yung right timing kasi kakabalik niya lang sa work. 'Di ba? O kaya naman, baka hindi ito yung proper timing kasi currently meron siyang iniindang sakit or meron siyang pinagkakabalahan. Assess mo.
Kaya po ako, every time po na meron po akong client, I make sure na free time talaga siya. Or sasabihin ko sa kanya, give me 2 hours to present. Hindi ko bibiglain or hindi ko pipilitin na 15 minutes. Kasi nagmamadali po yun eh. For example, ganito ha, meron kang client tapos sabi mo 15 minutes. Nagmamadali po umalis yan. At the end of the day, pag alis, walang naintindihan. Okay, ito next. Yung approach mo ba sa pagpe-present maayos? Hmm. Mga mentors, as multi-level marketer, as presenter, kailangan matutunan mo mag-present sa mga taong mahinhin, matapang, sa mga taong um, paano ba to? Yun, basically DISC. Are you learning? May natutunan kayo? Ang point ko, ba't ko sinasabi to, pag na-reject ka, i-assess mo bakit. Don't take it into your heart na parang sasabihin mo, ikaw katapusan na ng mundo. Later, sa end of the presentation ko, mentors, may papakita ko sa inyong video. Magbabago totally ang mindset mo with regard sa rejection. Okay? Learning? O, next tayo. O, don't take it personally. Hindi ikaw ang nire-reject, yung opportunity lang na pine-present mo. Okay. Their no might be based on timing, priorities, and lack of understanding. Baka hindi pa nila kasi kailangan ngayon yung product. Hindi pa nila kailangan ngayon yung opportunity. Okay? Although dito mayroon po kong linya. Ang sinasabi ko, mag-join ka pa din. Para if ever gusto mo nang gawin yung business natin, may points ka na. Hindi ta ginagamit yung linya na yon. Di ba ka sabihin sa akin, hindi tsaka na ako mag-join. Sila mas maganda mag-join ka na kasi ang dami ko pang kakausapin. Mas maganda kung kahit hindi mo pa ginagawa yung business, nalalagyan ka na ng mga tao sa ilalim mo. Sounds good to you? Ayun, okay sa kanila. Okay, may natutunan ba kayo mga mens? Sabi nga, every no equals progress. Every rejection pushes you closer to your success. You grow from experience. Kaya hindi mo ka pwedeng yung mag-stop na because of no. Tapos yung iba i-treat yung no na parang this is the sign. Kailangan ko ng stop gawin sa I am worldwide. This is the sign. Hindi para sa akin yung business na yan. Although, again, it's normal. Lahat po kaming top earners dumating questioning. Para sa akin ba talaga ang IM? Para sa akin ba talaga tong business na to? Lahat po dumaan doon. Again, para lang kami yung mga kagaya ng mga naging successful na pinakita ko kanina, J.K. Rowling, Jack Ma, Walt Disney. Parang ganun lang din yun. So, hindi ka pwedeng matapos lang sa rejection. Kailangan mong magtuloy. Because every no will bring you closer to your goal. Okay. And next, the world rejects what it doesn't understand yet. Baka hindi pa nila naiintindihan yung business mo fully. Kaya nga po, hindi namin sinasuggest na ikaw ay mag-present right away after the invitation. Mag-set kayo ng schedule para kung saan mape-present yung I am worldwide fully. Okay po, kasi baka hindi maintindihan eh. Alam niyo po ba that yung greatest rejection ko kung kanino nang galing? Family. Sino po dito yung na-reject ng family niya? Type 2. Okay ah. Hindi lang greatest ha, hardest. And most painful rejection. Diba? Yung mga taong i-expect mong susuporta sa business natin, kadalasan sila pa yung hindi susuporta. Yung mga taong i-expect mong mag-join, sila pa yung hindi mag-join. Pero hindi ka dapat magalit sa kanila. Bakit? Kasi kadalasan sa mga parents natin or sa loved ones natin, concern lang naman. Because of their hearsay, kasi or possible yung parents mo kasi na-experience nila mag-networking dati, hindi naman sila naging successful, naging negative. Pero, you know better. Kaya tayo nagpapatuloy kasi hindi naman nila naintindihan. Again, they will reject why? Because they do not understand. Ngayon, kung ikaw, naintindihan mo naman na
na ang I am worldwide ang sagot sa kahirapan. Maapektuhan ka pa nila, hindi na. Hindi na. Naintindihan mo na paggawa mo kay I am worldwide, marami kang matutulungang iba. Maapektuhan ka pa nila, hindi na. Hindi na. So that, ang point ko, wag kang mabilong doon sa mga hindi nakakaintindi. Kasi sila nga yun, which is yung family members mo. So dalawa ang pwede mong gawin, invite sila sa mga event, invite sila sa mga presentation hanggang masanay sila. So ako po, nagtuloy-tuloy, when I had my 27th birthday, alam niyo po, ang sabi ng papa ko dyan, di ba yung papa ko yung greatest enemy ko? Yung reason ko kung ba't ko ginagawa sa I Am Worldwide, yung tatay ko. Kasi po, single father siya, tapos tricycle driver. Gusto ko pong umasenso para sa kanya. Like, grabe po. Lahat gagawin ko para sa tatay ko. Yun yung point ko. Kailangan kong bilisan, yumaman para mapa-experience sa kanya lahat ng bagay. Yun yung point ko. Pero siya yung nangaaway sa akin. Siya yung parang sinasabi, anak, magbarko ka na lang. Anak, sayang pinag-aralan mo. Anak, kung nasa barko ka, anak, alam mo, ganito na. Alak mo, alam mo, ganyan na. So, tuloy-tuloy ako. Alam niyo po, nung 27 years old ako, kasi 25 ako nag-start humataw kay IM eh. 24, 25. Nung 27 ako, diamond na ako. So, 2 years, no? 2 years, diamond na ako. Na-inspire ako sa story ni Mentor May. Yung nanay niya yung pinaka nag-reject sa kanya, pero pinatunayan niya sa nanay niya na magiging successful siya dito. So, yun din yung ginawa ko. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan na kaya talaga. So ginawa ko po, alam niyo po, nung 27th birthday ko, memorable siya sa akin. Kasi yun po yung last birthday na kasama ko si Papa. Hindi na, wala na po siya, namatay po siya noong January. So hindi niya na naabot yung 28th birthday ko. And ang sabi niya po doon, invite ko yung team, nandun siya. Alam niyo po sabi sa akin ni Papa doon sa birthday, na speech niya, no, bukod sa happy birthday nak, mahal kita, yung mga ganun, bukod doon, alam niyo po, nag-speech siya nang hindi ko alam ha. Sabi niya doon sa ano, anak, buti na lang, tinuloy mo yan. Parang ganun yung thought niya. Tapos ito yung linya hindi ko makalimutan, hindi ko pwede i-paraphrase to. Sabi niya doon, nanalo ka, talo ako. Sabi ng tatay ko sa akin, nanalo ka, talo ako. Ang point niya doon, buti na lang pinaglaban ko yung pangarap ko. Buti na lang pinaglaban ko si IM. Ang sarap po talaga sa tenga noon. Sabi ko lang, buti na positive din tatay ko. Alam niyo po yung dati inawardan ako ng Sapphire, negative siya. Inawardan ako 500k circle. Totoo ba yan? Nakaganyan pa siya. Alam niyo, ina-awardan ako, itas invited ko siya. Nakaganyan siya. Oh. Nagtatanong siya, okay lang yun. Yung iba dito, nag-Sapphire ka pa lang, nag-billionaire ka pa lang, gusto mo, ma-positive na agad loved ones mo eh. Hindi pa yun, tuloy-tuloy ka lang. Ako nga nag-diamond na, negative pa. Kung hindi pa ako nag-birthday, hindi pa mag-positive eh. Kasi, ano na po eh, lahat po ng medications niya, lahat po yun I am worldwide na. And isa sa mga sobrang blessed po ako na nag-I am worldwide ako, di ba na-diagnose po siya ng sakit 2019? 2019 ba? Yeah, 2019. All throughout, birthday, kasi OFW po ako, seaman, hindi ako nakaka-attend kapag Christmas, Father's Day, birthday niya. Wala po ako lahat ng yan. But because of I Am Worldwide, lahat po yun wala akong na-miss. Ang dami pang extra. So in short, bago mawala si Papa ko, nandun ako sa tabi niya. Nakuha niyo po yung point? Question. Kung nagpatinag ako sa rejection niya, nung mga sandaling panahon na pawala na pala siya, tingin niyo nandun ako? Wala, no? Baka nawala si Papa ko nang nasa barko ako. Bakit? Kasi nagpatinag ako sa kanyang rejection mismo. Learning? Learning po ba? Type 2 ka if nandiyan pa kayo? Wait lang ah. Hmm. Build emotional resilience. Dito na papasok yung why mo. Hindi ka pwede magpa-apek eh. Kadalasan yung rason mo kung ba't mo ginagawa si business, sila yung magiging rason ba't di mo magawa yung business. Kailangan mo pang labanan. Sabi ng ibang parents,
Pag tinanong mo, ba't mo ginagawa si I Am Worldwide? Kasi gusto ko, nangangarap ako para sa mga anak ko. Tapos nung hinahanap mo sa training, mens, ba't wala ka sa training? Kasi mens, yung mga anak ko, hindi tuloy ako makapunta sa office. Mens, hindi ko magawa, pinipigilan ako ng parents ko eh. Ba't mo ginagawa yung business? Para sa parents ko, ano ba talaga? Nakukuha niyo yung point? So, kailangan mo siyang panglabanan. This is how you build your emotional resilience. Kailangan alam mo kasi yung ano mo, kailangan alam mo yung rason mo para hindi ka nila matinag. Inaaway ka ng pamilya mo kasi nag-IM ka. Pero pag clear sa'yo na ginagawa mo to para makatulong sa iba, hindi ka papatinag. Comment ko nga lang, naka-open cam kasi. Palakpakan naman natin, Mentor Mildred. Alam niyo po ba na parati siyang inaaway na inaaway kaya siya ng mga babies niya. Ay, ba't ka pa nagaganyan, mama? Di mo naman na kailangan yan. Parang ganyan, parati siya sabi kay Tita Mildred eh. Clear kay Tita Mildred yung rason niya ba't niya ginagawa si IM eh. Tingnan nyo ngayon, Emerald na si Mentor Mildred. At kaka 2 million niya lang po, palakpakan naman natin. May mga downlines po tayo dito, ginagawa sa I Am Worldwide kasi libangan na lang. Meron po kami downline, senior citizen, yung rason niya kung ba't niya ginagawa sa I Am Worldwide, kesa nasa bahay siya. So, hindi mo mapuput. Ang point ko, pag alam mo mismo ba't mo ginagawa sa I Am Worldwide, imposibleng maapektuhan ka ng ibang tao. Nagkaroon ng attrition. Di ba nagkaroon ng malalang attrition eh? Greatest attrition in history, no? Yung iba, sumuko na. Bakit? Kasi nag-quit na yung upline ko. Kasi yung downlines ko nag-quit na. Hindi mo alam yung reason mo ba't mo siya ginagawa. Or possible nakalimutan mo. Go back to your why. Okay? Learning. O, next. Celebrate small wins. Ito, kakapost ko lang nito kanina. Regardless. Dati hindi ka nagpo-post consistently, tapos ngayon nagpo-post ka na, palakpakan mo yung sarili mo dyan. Dati hindi ka umattend ng training, ngayon umattend ka ng training, palakpakan mo yung sarili mo dyan. Dati pagka sinachat ka ng apply mo, di ka nagsisin, ngayon nagsisin ka, nagchat ka na, palakpakan mo yung sarili mo. Bakit? Improvement yan, no? Di ba dati hindi ka nagtotalk, nagsasalita, mag-host, mag-speak sa DDP, ngayon nagsasalita ka, palakpakan mo yung sarili mo dyan. Comment mo yung sarili mo sa bawat improvement na alam mong nagagawa mo sa sarili mo. Okay po ba, mga mens? For example, sa akin, alam niyo kung saan ako galing? Galing po akong um, IBP. Ngayon, as of the moment, kakauwi ko lang talaga literal. So, kino-comment ko yung sarili. Kahit hindi ako naglulong ng commendation ng ibang tao, pero proud ako sa sarili ko kasi pwede ako mag-excuse na doon. Sabihin ko, hindi ako makapunta kasi may IBP. Kasi may training ako eh. Hindi. Kailangan, pinush ko yung sarili ko, effort yun sa akin. And, kino-comment ko yung sarili ko. Do something na mapaproud yung sarili mo na hindi mo ginagawa dati, na ngayon gagawin mo na. Okay po ba? O sino dito? Parati nang a-attend sa mga gathering. Type 1. O, type 2 yung mga walang imimiss na mga events. Parating pupunta. Regardless, sinabi ni boss na wag kang mag-absent, tutuloy ka pa din. Yan, comment mo yung sarili mo sa part na yan. Alam niyo po ba si Mentor Test, no? Grabe po. Alam niyo po yung nag-host? Mentor Test, yung isa sa may pinakamagandang testimony sa Barley, sa business natin. Kahapon, nag-host siya sa Titans. Alam niyo po ba, umabsent pa siya sa work niya para mag-host? O kahit hindi ko i-comment si Mentor Test, pero alam ko sarili niya, proud siya. Ganun ka dapat. Celebrate your small wins. Nag-present ka, naka-close deal ka. Hindi ka na-close deal, pero tuloy-tuloy, nagpa-5 talks a day ka, commend yourself. Tapos be honest lang din. Pag hindi ka nag-present at kulang ka, di tama mo naman sarili mo. Okay po? Huwag konsintihin din ang sarili. Seek support. Okay. When it comes to rejection, accept how you feel. But don't let your feeling rule you. Hindi ka dapat matapos sa emotion mo.
Dahil pag ikaw po nagpadala ng emotion mo, wala kang cheque. Tama? Hindi ko feel umattend ngayon. Bakit? Kasi nag-away kami ng upline ko eh. Napagalitan niya kasi ako eh. Question, sinong talo? Si upline mo ikaw. Kaninong pangarap ang hindi matutuloy? Kaninong grupo ang mapuputol? Gets? Learning, may napupulot kayong aral. Tandaan mo, ikaw ang sasakay sa kotse, ikaw ang mag-enjoy sa milyones mo. Kaya kailangan matutunan mo kontrol yung emotion mo. Okay? Don't let it rule you. Okay? Wag ka magpa-control sa emotion. Dapat tayo yung nagko-control sa emotion. Okay? Meron ako ditong parating din-discuss when it comes na pag natatopic sa akin itong rejection. Kailangan mo pala maging rejection proof. Paano magiging rejection proof? Meron pong tinuro si Jesus Christ dun sa mga disciples niya when they were evangelizing. Okay, sabi dito sa Matthew 10:14-13. Bigyan ko kayo ng concept ha, ng context. Itong Bible verse po na to, ito pong chapter na to, ito po yung time na si Jesus Christ, ang dami niya nang nagawa. Nakapag gawa na siya ng miracle, nakapagturo na po siya sa mga disciples, sa ibang mga tao, na-display niya na ng properly lahat sa disciples. And din yung time po na yun, sinabi niya doon sa mga disciples, these are 12 disciples. Pinahayo niya po sila ng by twos. Sabi niya sa kanila, okay, humayo na kayo. Okay, so parang nagbahay-bahay sila sa atin, parang flyers, ganun. Pero nag-share talaga. Kayong tagdalawa, pagpunta nyo sa bahay, pag hindi kayo tinanggap, ito gagawin nyo. Okay. Basahin na lang po natin ha. Sabay-sabay tayo. Verse 14. Ayan. If anyone will not welcome you or listen to you, to your words, shake the dust off your feet when you leave that home or town. Verse 13. Sorry, baliktad. Dapat nauna itong nasa baba. If the home is deserving, let your peace rest on it. If it is not, let your peace return to you. Ulitin ko ha. Kung yung bahay deserving, let your blessing, let your peace, iwan mo na doon. Okay? Pero if yung bahay, alam mong hindi deserving, kanino daw dapat ang peace? Na kanino daw dapat ang peace? Nasa atin. Nasa iyo. Nakuha niyo yung concept? Sino dito pag nag-share ka, parang nauubos ka? Tapos yung ginawa mo, hindi na-accept ng maganda. Na-experience nyo yun, parang ginawa mo lahat tapos parang hindi siya nag-respond well the way you expected. Oh, kanina, nag-agree na kayo dyan. Ito ang solution dyan. Kapag hindi ni-respond well yung ginawa mo, let peace return to you. Don't take it to your heart. Yan yung sabi ni Jesus. Ayun no, if the home, yung pinresentan mo hindi deserving, if the home na pinresentan mo deserving, let your peace rest on it. Okay. If it is not, dapat sa'yo. If anyone will not welcome you or listen to your words, shake the dust off your feet when you leave that home or town. Kaya meron tinatawag na shake it off. Patingin nga ng shake it off nyo. Hindi maganda tayo lahat. Shake it off. Ayan. Pagpag lang. Pag meron kang na-talk, tapos nag-reject, shake it off. Next na. Yan, ganito po ako pagka nakikita nyo ako nagre-reject. Mapa-downline, crossline, upline, downlines, or clients. Shake it off. May bad vibes, shake it off. Kailangan mabilis kang magganon. Hindi pwedeng magre-rest sa yung emotion. Nagpakita ka ng kabutihang asal tapos hindi nag-respond well. Shake it off. Let the blessing return to you. Let the peace return to you. Okay. Para mas mapadali pa. For example, ito iPad. Pinresent mo yung ito yung iPad, ito yung presentation natin ng IM Worldwide. Yung iPad binigay ko sa'yo, hindi mo tinanggap. Kanino yung iPad? Kanino pa rin yung iPad? Sa akin pa din. Question, malulungkot ako, hindi.
Hindi ako malulungkot, nasa akin pa rin naman yung iPad eh. Hindi tinanggap si I am worldwide. Huwag kang malungkot, nasa iyo pa rin naman yung opportunity. Nasa iyo pa rin naman yung products mo eh. Nagets? Nakuha po yung concept? So kapag may ganyan ka ng mentality at mindset na comments, rejection proof ka na. Okay? Every time na nag-shake it off ka, or pag meron ka may mga downlines ka, nada-down, sabi mo lang, shake it off sis. Shake it off. Alam niya na yun, ibig sabihin, let the peace return to you, yung reminder niya sa'yo. Okay, eto. Another issue. Whenever rejected, we feel down. Protect your confidence. Pwede bang picturean mo to, screenshot mo? Yan, sige. Screenshot mo yan. Yung iba na down, tapos feeling, siguro hindi na talaga ako valuable enough. Guys, hindi. Your value does not equate rejection. Hindi siya ganun. Oh, your value doesn't decrease just because someone doesn't see it. Hindi porket nakita nila, hindi nila nakita yung hindi ka nila nagpapahalagahan, hindi ka na mahalaga. Hindi dahil hindi nila nakita yung kalagahan ng I am worldwide, hindi na rin mahalaga sa I am worldwide. Sana malinaw sa atin to mga mens. Okay po ba yon? Hindi porket nag-stop na sila gawin sa I am worldwide, hindi na maganda sa I am worldwide. Same lang din ang concept. Sorry guys ha, mayroon kasi akong ano eh. Sipon and all. Stay inspired. O kaya stay inspired together. Make sure na kasama ka pa rin sa mga gathering natin. 'Di ba? Ito po, nagkaroon po ka ng gathering ng Team Limitless. Gumawa po kami ng dream board. Etong activity na to, yes, pwede mo namang gawin sa bahay to. Alam ko naman, pwede mong gawin, pwede ko iutos. Pero, mas masaya pag paggagawa ka ng dream board ng may kasama. Tama ba? Mas masaya yon. Sino dito yung mga hindi pa nakakagawa? Sa mga team nyo. Ganito guys, may suggestion ako. Yung iba, ang ginawa po nila, gumawa ng dream board, nilagay sa cellphone, okay. Pero mas maganda may activity. Ganito gawin mo. Sa buong team nyo, kahit online, kahit di kayo magkakasama, gawa kayo. Simulan mo, tapos post mo. Mga mens, gawa din kayo. O, finish today. O, di lahat kayo, tapos isa-isa kayo, sa GC nyo, lahat kayo may gawang dream board. Diyan mo makikita ngayon kung sino yung mga nangangarap pa, sino pa yung mga buhay pa eh. Hindi to gagawin yon. Gawin nyo sa GC nyo. Gawin mo ng excitement. Mga mens, gawa tayo ng dream board natin, mga goals natin this year. Okay? Together. Ulitin ko Dream together. Stay inspired together. Huwag kakalimutan. Okay, next. Okay. Next mindset, since ikaw ay nakapag-shake it off na ganito. Respect yung answer nila. Fast recovery keeps your momentum alive. Kailangan mabilis kang mag-recover from that because you need momentum. And yung drama, ayaw niya sa momentum. Ulitin ko kung gusto mo ng momentum, iwasan ang drama. Drama sa buhay, drama sa family, drama sa ano. Kung may drama sa family, ihiwalay sa business. Okay? Kung nasa business ka na, wag mo nang pasukan ng drama. Okay? Mapapabagal ka niyan. Ang masaklap, hindi lang ikaw napabagal. Bumagal yung team mo dahil dyan. So, learn to let go, learn to forgive ng mas mabilis. Learn mas maka-move on. Learn to understand. Di ba? Give understanding than seeking understanding. Ulitin ko. Kailangan matutunan. Give understanding than seek understanding. Yan yung ikaka-grow mo sa business natin. Yan din ang ikakabilis ng team mo. Yung mas ikaw na umunawa. Okay. Guys, ito iwalay ko lang. Meron kasi pag sinabing unawain yung downline, parang unawain yung downline, ikonsintahin. Magkaibang bagay yun. Mens, hindi nakaka-attend yung downline ko kasi busy sa work. Okay lang yun, mens, kasi busy sa work. Hindi, mali yun.
ikaw mas nakakaunawa ng sitwasyon kasi nag-join siya sa'yo para makaalis sa work. So, kailangan bigyan niya ng oras si business. Anong respond sa downline mong busy sa work? Yes, remind mo siya. Sis, yun na nga yun nga nga eh. Kaya nga kita pinupush gawin si IM para eventually magkaroon ka na ng oras sa family mo. Di ba yung reason mo ba't ka nag-join? Bigyan mo ng oras ngayon, hindi ka makakaalis lalo niyan. Learning, hmm, almost na tayo. Since ikaw ay nakapag-shake it off na, keep prospecting. Prospecting. Deliver new value sa mga clients nyo. Ako, excited ako dito. Okay. Rejection is numbers game. The more you ask, the more chances of winning. Deliver new value. Sa mga prospect nyo, ganito. Share new value and not pressure. Alam ko may mga client ka na gusto mo, i-chat lang. Sis, sabi mo, mag-join ka na. Sis, mag-join ka na. Huwag ka muna mag-ganon. Sendan mo muna ng value. Like for example, sendan mo yung 2 million ni 21 million ni Mentor Pitch, send mo sa kanya, sa client mo. Sis, grabe to oh. Isa sa mga mentors, kumita, o isa sa mga distributors, kumita ng 21 million out of rebates. Ito future natin. Ganun muna, magbigay ka muna ng value. Huwag kang mag-follow up na parang, sis, mag-join ka na ba? Yung parang, sis, di ba sabi mo, first week ng November, first week ng December, first week ng January, huwag ka na mag-follow up. Bigay ka muna value. Gusto niyo malaman paano nagpa-follow up si Mentor RJ? Lalo na dati, nako, sobrang dami kong paying. Verse. Kasi nagsisend ako everyday ng verse sa family ko noon. Sabi ko, sige, sendan ko na rin din tong mga clients ko. Yun. Tapos, good morning. Hindi mo kailangan mag-remind sa kanila, no, join ka na. Alam na nila yun. Ulitin ko, alam na ng client mo yun. Huwag mo nang tanungin. Kailangan mag-create ka ng new value. Kailangan magbigay ka ng new topic. Okay? Pero wag to divert na parang i-divert mo. Uy, kamusta yung kamusta yung reunion? Wag ka nun. May iba yung topic eh. Just give value. Okay, give new insights, fresh insight. So, share updated information to boost engagement. Okay. And of course, give relevant offers. Sis, kapag nanalo ako bukas may raffle ang Team Blast. Kapag nanalo ako, hati tayo dun. Mag-join ka na. Pwede relevant yun eh. Okay? O, action over feelings. Keep moving regardless of emotion. Okay? Stay on track, stay focused, stay consistent. Okay. And of course, stay connected. When you're down, go up. So, alam ko, nare-reject tayo lahat. We feel down. Especially, papasok pa lang ang taon. Tama? Kakapasok lang ng taon. Pagpasok ng taon, expect mo na. 1 year kang mare-reject. Pero yaman ka. Question, okay lang sa'yo ma-reject pero kumita ng milyon? Sino dito? Ready at willing ma-reject? Basta kumita ng milyon. Ako, okay lang. Kasi kahit hindi mo naman gawin sa I Am Worldwide, mare-reject ka rin naman sa labas. Mag-offer ka nga lang ng kape. Tinanggihan ng asawa mo, rejected ka na eh. Sumakay ka nga lang ng jeep, puno na, rejected ka na eh. Di ba, pumarang ng taxi o bibili ka ng taho. Si kuya, hindi ka hinintuan, rejected ka na. In short, normal yung rejection. Hindi siya rason para mag-stop. Huwag siyang gamiting excuse para, ay, hindi para sa akin to. Na parang, alam mo yung sign to stop. Okay? Sign yan para mas magtuloy. And kapag na-experience mo yan, akyat ka lang sa mga may energy. Sama ka dun sa mga ginagawa yung business. Huwag yung feeling down ka tapos sasama ka dun sa mga down din. Sis, kamusta ka na? Ito ako rejected. Ikaw, ito rejected din. Tara, quit na tayo. Ang lungkot nyo. Guys, okay lang ba iwanan natin lahat ng malungkot ngayong taon? Iwanan yung kalungkutan this year, oh. Last year, iwanan sa 2025. Pag malungkot ka, sige nga, naalala nyo yung sinabi ko last blast training ko. Ano sabi ko? Pag malungkot, kanina sasama? Naalala nyo ba yon? Oh. Pag malungkot ka, sumama ka sa masaya. Okay?
Oh. Pag masaya ka, ano gagawin? Iwanan mo yung malungkot, iwasan mo sila. Ulitin ka ha. Pag malungkot ka, sumama ka sa masaya. Pag masaya ka, iwasan mo yung malungkot. Kailangan kasi magsimula sa kanila yung saya. Di ba? Choice kasi yun eh. Alam niyo po, parang may everyday, pag gising mo, hindi ka naman talaga masaya. Tama, mayroon ka ba nakitang gumising na parang, uy, it's a good day. Walang ganun, unless kompleto yung tulog, di ba? Hindi, choice kasi yun. Pipiliin mo pag gising mo ba, masaya ka, maligaya ka, excited ka, o pag gising mo, nakakunot na agad yung noo mo. Choice mo yun. Pag gumising ka kasi na nakakunot yung noo mo, tapos bugnutin ka, mens, lahat ng tao sa paligid mo magiging irritable din. Eh, coach, hindi ko talaga maiwasan. Irritable talaga ako today. Maligo ka nga. Yung malamig na tubig. Ewan ko lang kung di gumaan yung pakiramdam mo. Nakakaganang tubig yun, ano? Yung shower na malamig. Alam niyo, pag bad mood ako, maliligo lang ako. Tapos malamig na tubig. Talagang off ang heater na to. Hmm. Yung iba naman, bad mood. Mag-toothbrush, pwede din, nakaka-good mood din yun. Minsan kasi nakaka-bad mood talaga yung, ano eh, yung hininga, di ba? Gumising ka kasi, hiningahan ka ng partner mo eh. So, patutbrushin mo din siya. O kaya iwanan ng kalungkutan, maging masaya tayo ngayong taon. This year, sa team nyo, okay, ikaw sana yung maging um, catalyst ng kasiyahan. Ikaw yung maging kagaangan ng grupo. Hindi yung pagpunta nyo sa team gathering, minsan lungkot mo agad tignan eh. Iuwi na lang kita. Ang lungkot mo naman eh. Mint, ito na yung pamasahe, uwi ka na nga. Huwag ka na dito. Mga hawa ka nandito ng energy mo eh. Okay po ba mga mens? Maging masaya lang tayo para masaya, magaan ng negosyo. Mabigat na nga yung negosyo, lulungkatan mo pa. Ulitin ko ha. Mabigat na nga yung negosyo, lulungkutan mo pa. Gaangan mo naman. Di ba? Nakakahawa ang stress. Totoo, dapat good vibes lang talaga. Okay? O, mga mentors, ang business natin ay marathon, hindi to sprint. Pwede mong bilisan, pero wag ka up. Ano yung sinabi ni Carlo? Mas gusto ko yung sinabi ni Carlo. Sa akin kasi, pwede mong bilisan, wag kang magmadali eh. Yung sa kanya meron siyang sinabi na mas nagustuhan ko eh. Basta yun yung point. Bilisan mo, sige. Okay. Ayun nga. Pwede mong bilisan, wag magmadali. Kadalasan kasi ng mga sakuna nangyayari, hindi dahil sa binilisan mo, kundi dahil nagmadali ka. Nagets nyo? Wag kang maging, ano parang, hindi okay lang, may hate ko rin yung Sapphire. Hindi, tapusin mo this month. Okay yun. Pero wag yung parang, alam mo yun, the sake of everything na, no? Okay, stay consistent with your effort even when motivation wears. Okay, Aryan. Nawala na yung motivation mo, stay consistent. Kaya nga ngayon, ang concept ni I Am Worldwide, the future belongs to the discipline. Ulitin ko ha, type mo nga sa comment section, the future belongs to the disciplined. Yan ang ano ngayon ni I Am Worldwide. Napansin ko post lahat nila. Presya, ni VP. Sa I Am Worldwide, yan din yung caption. So ito na yung basehan na hindi na ano. Hindi ka na dapat nagbe-base sa motivation mo, emotion mo. Hindi na. Discipline na. Na dapat samahan ng saya. Ha? Hindi pwede discipline na nakaganon yung noo ha. Bibigyan talaga kita pamasahe para umuwi. Kailangan pag nginitian kita, ngumiti ka na agad ha. Dapat hawaan tayo. Okay, stay coachable. Be open to feedback, learning from experienced mentors. Walang ibang makakatulong sa'yo kung hindi yung mga taong nakagawa. Hindi yung malungkot ka na, magtatanong ka pa sa non-members. Yung tipong
Down ka, di ba? Na-reject ka. Lumapit ka sa non-members. Para sa akin ba si I am worldwide? Try mo kaya yun. Minsan down ka. Di ba? Down na down ka. Punta ka sa kaibigan mong negative sa'yo. Sabihin mo, para sa akin ba si I am worldwide? Ano i-respond nun? Ano sabihin nun? Sige, sabi ko sa'yo mag-quit ka na dyan. Kaya yan, sakit ng uli ang networking mo na yan. Mag-quit ka na dyan. Tapos tanungin mo, paano kaya yaman? Wala naman sasagot. Wala naman silang mau-offer. Di ba? Nagtanong ka pa sa kanya, na-down ka pa tuloy. O, kasalanan mo yun, ikaw nagtanong eh. Hindi niya nakasalanan na sumagot siya ng ganun. Lumapit ka sa kanya na alam mong ganun ang sasagot niya. Kaya magtanong ka at lumapit ka sa mga experienced mentors. Stay hungry for growth and success. Embrace challenges as opportunity. Keep pushing forward and the results will follow. Remember that not today or no today is a yes tomorrow. Stay focused on the journey ahead and keep moving until your story makes sense to others. Gusto niyo yan? Sige, picturean ko nga saglit ha. Imamay-day ko lang yan. Ano na yan? Wala, nawala. Nalobat ako. Buperang phone. Picturean ko. Pwede yung picturean yan. My day nyo na yan. Hindi pong ano, wag kang papayag hanggat yung story mo sa I Am Worldwide, walang saysay. Ulitin ko ha. Kailangan yung kwento mo magkaroon ng kwenta. Paano magkakaroon ng kwenta yung kwento mo? Lagyan mo ng resulta. Huwag kang papayag na mag-quit yung time na walang-wala ka. Huwag kang papayag na mag-stop yung time na pinagtatawanan kanila. Pinagtawanan kanila nung nag-start ka. At nung nag-quit ka, mas tatawa pa sila. Huwag mong ibibigay sa kanila yon. Dapat nasa atin ang huling halakhak. Yung tipong success is the best revenge. Yung tipong sabi ni Press, wag daw mag-revenge eh. Sorry, Press. Success is the best revenge. Masyado nila ako inalipos na, Press. Masyado nilang minaliit ang pagkatao ko. Nag-networking lang naman ako. Okay? So, siguraduhin mong nasa iyo ang huling halakhak. Kasi season dito ka na, yan yung way para masabi mong may make sense na yung story mo. And praise God kasi lahat ng rejection, lahat ng emotion na in-overcome ko, it makes sense now. Natuwa yung papa ko, di ba? Nabago yung buhay namin and maraming bago ang nabuhay. Okay? Excited ba lahat? Okay. Ito yung ilan sa mga taong nilaban, pinatulan, di ba? Sinurpass ang rejection. Palakpakan naman natin ang Titans, Diamonds, and Sports Car Supercar Achievers. Are you inspired sa mga tao na to? Ayan o. Di ko na siguro isa-isahan. Pwede naman. Di. Pero siguro kung yung upline mo, Diamond na, yung upline mo naka-sports car ngayon na patuloy na lumalaban, I mean like, yung fact pa lang na yung upline mo naglabas ng malaking resulta means hindi niya na dapat sinasabi sa'yo na i-respect mo siya means more than na yun, nagbabayad yan ng malaking bill, dapat ini-enjoy na lang sa family niya. Okay, pabigay natin sa mga uplines natin na to na naghirap na yung respect na deserve nila. Huwag na tayong gumatong at maging mabigat pa. Okay po? Okay ba yan mga mens? Their story makes sense as of the moment. Oh, grabe. Hindi dahil sa mga tao na to, wala ka ngayon. Wala tayo ngayon. Walang opportunity na pwede magbago ng buhay natin at family natin. So let's all be grateful sa mga tao na to, patuloy na malaban, and patuloy tayong nilalaban sa mga activities natin, patuloy na nagpapagod, patuloy tayong kinokorek, ina-align, patuloy tayong ina-encourage, ina-empower, patuloy tayong gina-guide, tinutulungan. Okay po? And next, of course, ayan, result din natin. And always remember, since Friday today akong last speaker, the best is yet to come. Kaka-start pa lang ng 2026. Kaka-start pa lang ng 2026. Patuloy tayong maging excited, patuloy na lumaban, at patuloy na mag-show up. Okay, isa lang sa request ko, patuloy tayong mag-show up. Okay po ba yon? Okay, speaking of,
Hanggang bukas na lang po, si AFMEI meron pong raffle. Alam niyo kung magkano pa raffle ng mentor natin? 100,000 lang naman. Nag-usap kami ni Mentor Denny kanina. Nakakalungkot lang yung part na yung mga downlines, parang hindi nila na-appreciate na nagbibigay ng ganito yung uplines. Naging normal na lang. Pero grabe, 100,000. Paparapol ni Mentor May. Ikakaparapol niya lang noong December ng 120,000. Guys, try mo nga mag-work, tapos parapol mo ng ganyan yung TL mo. Sabihin mo sa TL mo, Boss, Manager, Supervisor, TL, parapol ka nga 50,000. Magpaparapol hindi. Tapos binigyan ka ng electric fan, grateful na grateful ka. Binigyan ka ng hamon nung Christmas, saya-saya mo. Tapos sa mentor mo, di ba? Kulang na lang, bigay ng buhay niya sa'yo eh. Yung sinusubo na lang mentor mo, ibibigay pa sa'yo, di mo pa ma-appreciate eh. Di ba yung upline mo, grabe, walang oras sa family niya, binibigay sa'yo. Ito yung malupit, grabe, meron, for example, Mentor Josh, palakpakan natin Mentor Josh. Grabe ang sacrifice yan para sa team niyan. Hindi uuwi yan. Pagka may gathering ang team nila. Pagka ganun yung upline mo, ganyan ka sacrificial, Vince, appreciate mo yan, oh. Ibang klase. So, eto mga mens, maximize natin. One way para may pakita na appreciate natin to. Sa mga nagpaparaffle kasi, it's a joy for us na pag nagparaffle kami, mens, may entry ka. Nakakalungkot kasi nagparaffle na si Mentor May tapos walang may entry. Or ang konti lang ng entries. Okay? So, make sure na may entries tayo. O, meron din tayong meeting. ISO, meron na po ba lahat? ISO tickets. So, wag mong palalampasin to. Ma-excite ka dito. Sa iba, parang wala nang silbi to. Lalo na sa mga naka-attend na o may result na. Pero hindi eh. Alam niyo po ba na isa po sa reason ba't nagka-resulta at ba't nag-stay si Mentor RG dahil sa ISO? Tanda ko pa yung first experience ko na ISO 2019. Tanda ko po yun. Grabe, alam niyo hindi ko makakalimutan yun kasi umattend ako doon na parang 4 lang kaming limitless noon. Nag-invite lang ako naghata. Tapos parang car show, nakakabaliw. Tanda ko yung feeling na yun. At wag na wag mong ipagkakait sa mga bagong mong downlines na ma-experience yun na experience ko or na experience mo dati. Hindi kasi siya dapat matapos sa'yo. Dapat mapasa mo siya sa iba. So make sure na yung ISO ma-maximize mo kasama ng mga bagong downlines mo. Ulitin ko ha, para sa mga bagong downlines mo. Okay? Meron pa pong time para humabol dito, February 7. Meron pong exclusive meeting with the owner, president po ng IM Worldwide, lahat ng car achievers ng IM ng Team Blast. And good news. Gusto niyo ng good news? Ako may good news sa inyo, pero hindi ko pwede i-reveal to. Okay. Merong bagong car achiever under Team Limitless. Nailabas na yung kotse, bibidyohan na lang. So, hindi ko pwede i-reveal to. Pero alam niyo po, lumapit sa akin, Coach, nalabas ko na yung kotse ko. Kasama ko kay Press. Kakalapit lang sa akin nakaraan yan. And that's all the excited for her. Kasi bibidyohan na siya eh. No, pagka ganun ma-excite ka talaga, at pwede ka pang humabol. Okay po? And ito guys, maximize natin. Nalungkot ako para dun sa iba. Hindi ko alam ano bang ginagawa nyo. Pag nasa bahay ba, ang productive nyo ba? Hindi din naman. So, punta IM Unity Day, meron po dito. Ayun, Discipline Today, Freedom Tomorrow. Sobrang dami pong nagpunta. Like, puno po ang office. Huwag kang papayag na ikaw at ang grupo mo ay nakanganga, nakatulala sa kangkungan. Pumunta dito, makigulo. Parating ganun ang mindset, makikigulo. Dito po, iba-iba. Comment ko lang din si Alexa. Alam niyo po, galing pang school, naka-uniform, dumiretso dito sa office. Grabe, baliw po talaga kami dyan. Nag-share si Mentor Kath, 35,000 per month. Per day ang income. Grabe, baliw. Nakakabaliw talaga 35K per day ang income. Hindi, sayang wala ka. Tapos ito, Blast IBP. Nalungkot kami kanina, pero again, basta bawi tayo this week. Make sure nandun ka, nag-effort ang mentor mo, sabayan mo na lang. Ulitin ko ha,
nandun ang mentors mo, sabayan mo. Kasi pag dyan, may busy na sa iba, hindi ka na masupport niyan, mas malulungkot ka, trust me. So ngayon, go with the flow ka, sabay ka. And speaking of sabay, meron pong gathering sa Baguio. Tomorrow, meet and greet with the Diamonds. And meron pong IBP ang Diamonds, Black Diamond, and Crown Diamond doon. So make sure na nandun ka, maximize natin to. See you all at the top, everyone. Open camera tayo, picture.